So, ang ating pag-uusapan ngayon, mga kababayan, ay unahin po natin itong patungkol kay Kuya Kim at saka sa anak niyang si Eman. No? So, mga kababayan, ito po ngayon ay trending. No? Trending po at viral po sa social media. Itong pangyayari nga sa pagkamatay, no, nitong anak ni Kuya Kim na si Eman. No? Mega love shoutout po sa inyong lahat, mga kababayan. Bakit nga ba, mga kababayan, na nag-trending ngayon itong pagkamatay ng anak ni Kuya Kim Atienza, na yung nagsasabing ang buhay ay weather lang. Ayan, so Mamalu dyan sa Tarlac, mega love shoutout, Ma'am Marilu, hello po. So ngayon, mga kababayan, iginiit po ng ibang mga netizen na ang dahilan daw ng pagkamatay ng anak ni Kuya Kim Atienza or pagpapakamatay ng anak ni Kuya Kim Atienza ay itong pag-aatake or pambabash, no, sa kanyang social media account ng mga DDS or sa madaling salita ng mga supporters ni Duterte. So totoo nga po ba, mga kababayan? So ito nga po ang lumalabas ngayon, mga kababayan, ay inaatake daw po kasi itong social media account ng anak ni Kuya Kim Atienza na si Eman Atienza. No, Ma'am Emma, maraming salamat po. So, ang kadahilanan pala di umano ng pagpapakamatay at pagkaroon ng anxiety or stress, no? Dahil daw di umano sa pambabastos at pag-aatake nitong mga DDS sa mismong social media account ng content creator vlogger na anak ni Kuya Kim Atienza. Ma'am Pila Gyudin, sige po ma'am, kung magkakaroon ma'am po. Diba? Maraming salamat po ma'am. No, papasyal po tayo dyan. Kung meron, kaso may visa dyan ma'am, mahal kasi dyan ma'am eh. So ito po, mga kababayan, pag-uusapan po natin ngayon. Itong nangyayari ngayon, mga kababayan, na bakit nga ba nagpakamatay or namatay itong anak ni Kuya Kim Atienza na si Eman Atienza. Dahil daw po sa kapag nagpo-post daw po ito sa kanyang social media, patungkol daw po di umano sa kanyang mga nararamdaman kasi ito na po ay malayo sa kanyang mga magulang kasi yun po ay nasa Amerika po kasi naka-base itong anak ni Kuya Kim. Actually, nasa New York. So, ngayon, mga kababayan, kada post daw itong isang dalaga na anak ni Kuya Kim, na apo ni Mayor Lito Atienza ng Maynila, na pamangkin ni Vice Mayor Ali Atienza ngayon, dyan sa Maynila. Ali ba? Correct me if I'm wrong, yung partner ni Yorme Isko, no, pamangkin niya ay namatay dahil sa anxiety or stress. Ngayon, mga kababayan, ang kadahilanan daw po di umano ng kanyang pagpapakamatay or pagkamatay ay dahil po binabastos daw po ito ang kanyang pagpupost sa social media. Inaatake daw po ito ng mga bobo, tanga-tanga, inutil, hampas lupa at utu-utong mga DDS. Ngayon po, mga kababayan, trending po ito ngayon sa social media ang usap-usapan. Si Vice Mayor Che Atienza pala. So ngayon, mga kababayan, trending po ito ngayon. According po dito, mga kababayan, sa post, no, ni Juan Luna Vlog. Ito po, mga kababayan. Babasahin ko lang po ang post ni Juan Luna Vlog na ang pinagbintangan ng pagkamatay ng anak ni Kuya Kim ay itong mga pambabastos, pag-aatake, no, ng mga putang inang DDS. Diba? So ito po, mga kababayan, sa hindi po nakakaalam, ito po yung post, no, ni Juan Luna Vlog. So ito po, tayo yung nagbe-base lamang po sa post at hindi po ito nangyari at nanggaling sa atin itong pag-post na ito. So ito po, what happened to Eman Atienza? Why was she being attacked by the virtual misogynistic horde of Duterte supporters? She died because of DDS bashing? So ayan po, mga kababayan, according po kay Juan Luna Vlog, kaya nga daw po namatay or nagpapakamatay dahil nasa anxiety, stress at pambabash or pag-aatake sa sinasabi nilang misogynistic horde of Duterte supporters or attacked by the virtual
misogynistic horde of Duterte supporters. She died because DDS bashing, RIP. Yan po ang sabi ni Juan Luna Vlog. According po kasi dito, mga kababayan, no, sa nakalagay, I started posting on TikTok last year as a little diary and as exposure therapy because I was very insecure of my looks and personality for a long time. I wanted to push myself to be authentic and proud. Along the way, many of you found me. It's been a great journey. Not only have I become infinitely more confident, secured, and authentic, I've also met so many amazing people along the way. I gained traction pretty quickly and almost 1 million followers too, which is very cool. I'm so grateful. So, mayroong dugtong pa. That being said is, it's becoming increasingly hard. So, ito po mga kababayan, yung nangyari. So, comment nga dito sa post ni Juan Luna Vlog, mga kababayan, at ito po yung post ng anak ni Kuya Kim Atienza. No? Pinipilit niya daw po na maging maganda kasi nai-insecure daw siya sa iba. So, mga kababayan, pinipilit daw po niya yung sarili niya na ganito, ganyan, ganon. Para hindi naman siya magmukhang ganito, magmukhang ganyan, hanggang sa kumuha daw siya ng followers na almost 1 million. Ngunit mga kababayan, hindi siya tinatantanan nitong mga sinasabing DDS. Hanggang sa ito'y na-stress, nagka-anxiety, hanggang sa ito'y namatay. Nakakalungkot man pong isipin, mga kababayan, meron po talagang ganyang tao na instead na tayo ay Pilipino, dapat suportahan tayo bilang isang content creator, instead of suportahan ay ibabash ka pa nila. Kapag gumawa ka ng tama sa Pilipinas, sabihin ka nilang proud to be a Filipino. Pero kapag sasalang ka pa lang or sasali ka pa lang sa kompetisyon, ang sasabihin agad, hindi mananalo yan kasi bobo yan, pangit yung gown. Katulad na lang mga kababayan kay Emma Teglao. Naalala nyo po mga kababayan ang isang Miss Grand International winner sa Thailand nakaraang araw lang. Bago po siya sumalang bilang Miss Grand contestant, ang kanya pong gown ay binabash, sinisiraan. Ang sabi pa nga lang, ang pangit ng gown mo, parang gawa lang ng Divisoria. Bagos mga kababayan, di umano sapagkat bagamat subalit, pinilit ni Emma Teglao na lumaban, isahintabi ang bashing, panatilihing kampante, ganado at mapanalo hanggang sa naipanalo nga niya ang corona sa Miss Grand International. Tsaka siya sinasabihan ng mga taong nang baba sa kanya, I'm proud to be a Filipino, you're our queen. Diba? Kita nyo, mga kababayan, nung hindi pa ito nanalo at sumalang pa lang, ay ang sabi, pangit ang gown, bobo, hindi ka mananalo, sabing ganun. Pangit, pango, pandak, payat, mukhang butiki. Nung nananalo, ang sabi agad, proud to be a Filipino for Miss Grand National. Alam niyo po yan mga kababayan, katulad kay Catriona, kay Pia Wurzbach, napakaraming bashing bago po sila na nalungkit ang mga corona. Ganon din po ang nangyari sa anak ni Kuya Kim Atienza. Bago po siya nakakuha ng halos million or libu-libong followers, nakaraan po siya or nakatanggap po siya ng mga masasakit na salita, mga masasakit na bashing, laban at galing dito sa mga DDS, di umano. Diba? Kita nyo mga kababayan? Diba? Instead na makatulong kayo, kasi yung tao nagbablog kasi nalulungkot. Instead na makatulong kayo, kasi yung tao inilabas yung sarili niya para masanay siya na hindi siya magtatago lamang sa kwarto at ibablog bilang isang small diary yung kanyang ginagawa everyday. Pero anong ginagawa ng mga kapwa niya Pilipino? Binabash, sinisiraan, tinatawag na mongoloid, tinatawag na abnormal. Ganyan po ang attitude ng mga Pilipino. Hindi ko man sinasabing lahat, pero majority.
Kita nyo po yan. Di ba? Hindi ko sinasabing lahat, pero majority po yan. Di ba? So, bato-bato sa langit. Matamaan, magkaroon ng warrant ng ICC. Di ba? So, yun nga po mga kababayan. Eto nga, may mga comment pa nga sa naturang post. Dapat kasuhan ang mga bully na yan. Ganyan naman po, gustong-gusto nila yung may mamamatay. Pero ayaw nilang mamatay yung tatay nila. Nakawatan. Sunod ka na kap, sabi dito. Naumpisahan na nila. Mga panatiko, mga yan, ayaw naman makipag-debate kontra sa ideolohiya nila. At sasabihin ka lang bangag pag fact na fact ang sinasabi mo. Kasi kaya, di mo kasi nila kayang tayuan ang ideolohiya nilang si Duterte pag pinagmumukha na sa kanila ang katotohanan. Kita ninyo mga kababayan, yan po yung mga comment. No? Actually, marami po yan. So, sa totoo lang mga kababayan, si Eman kasi na anak ni Kuya Kim ay nag-uumpisa pa lamang na magba-vlog. No, nagre-recover pa lang. Kumbaga, bilang isang content creator, no, bago pa lang, hindi pa niya alam yung mundo, 'di ba? Hindi pa niya alam yung mundo ng social media. Hindi pa niya tanggap. Sabi ko nga sa kanila noon, mga kababayan, lalong-lalo na sa mga viewers. Not only for the vloggers, meron din pong mga viewers, mga kababayan, na mga baguhan pa lang sa ganitong kalakaran ng sistema sa mundo ng social media. Kapag hindi mo kaya ang mga sagutan ng mga vlogger, halimbawa, may basher tayo dyan sa comment section, nilalait tayo, minumura tayo, tapos pag binalikan mo yan, nasasaktan. Kaya isa lang din po, pasalamat kayo. Hindi ako baguhan. Kasi kung baguhan pa lang ako ngayon, syempre, nahihiya pa akong humarap sa camera. Hindi ko pa alam kung ano ang isasagot ko sa mga nambaba sa akin. Di ba? Si Risa Force, silo po sa inyo dyan. Ngayon, mga kababayan, sa mga basher ko po na baguhan pa lang sa social media, huwag niyo pong hayaan na makatulad kayo sa anak ni Kuya Kim Atienza. Pag nilait niyo po ako, make sure po na pag nilait niyo ako ay hindi ko kayo mababalikan. Isa lang po ang akin masasabi. Kung baguhan ka pa lang po sa social media, huwag ka na pong pumasok kung ayaw mong masaktan. Diba? Totoo yan, mga kababayan. Even yung basher, nasasaktan din yan. Lalo na yung mga putang inang bobong DDS, ang lakas ng loob namang lait. Tapos pag binabalikan mo, nasasaktan, either magpa-file ng kaso, pero sila yung nauunang ng lait sa'yo. Sasabihin kang bakla, pango, kamukha ni Charis. Tapos pag binalikan mo, at least kamukha ni Charis, hindi kamukha ni Digong, nakawatan, di ba? Na maraming blackheads ang ilong. Di ba? May mga ganyan, mga kababayan. Tapos pag binalikan mo, ipakita mo mukha, kakasuhan ka agad. Bakit? Mga sakit kasi nila yan. Una-unang manira, pag nabalikan, biktima na sila. Di ba? Patibayan ng loob sa social media. Kung baguhan ka pa lang sa social media at kung ayaw mong masaktan, huwag ka na lang tumuloy. Ganun yan, totoo yan. Ma'am, Crisil Dax. Kaya tignan nyo, ginawa ng mga DDSD sa anak ni Kuya Kim. Ayun, nagka-anxiety, nagpakamatay. Dahil sa panglalait nitong mga putang inang DDSD umano. Alam naman nilang baguhan pala yung tao. Alam naman nilang nag-uumpisa pa lang bilang isang content creator, tapos lalaitin mo na. Alam mo naman na yung tao, pinipilit na magtagalog kasi alam naman nating lumaki sa Amerika. Malamang pag lumaki sa Amerika yan, yung kaharap niya doon puro Kano, puro English. Malamang English ang salita. Nang yung tao, nagpipilit or pinipilit na magtagalog, mali-mali man pero pinilit niya. Hanggang sa abot ng kanyang makakaya. Pero anong ginawa ng DDS? Binabash at nilalait, inaatake sa social media. Yun ang kahinatnan. Kaya daw di umano nalagutan ng hininga at namatay. Di ba? Yan ang mahirap sa mga DDS, mga kababayan. Kita ninyo? Kawawa naman. Buti na lang, hindi na-shoot sa akin yon. Kung ako pa, bash nyo ako mga putang ina ninyo. Bakit? Sa mga DDS na nambaba sa akin, may channel ba kayo? Vlogger ba kayo? Tang ina nyo. Yun lang ang sasabihin ko.
I-bash nyo ko hanggat gusto nyo, at least yung pambabash nyo sa akin, nakakatulong, kumikita ako. Di ba? Oo, ganyan sila. Ma'am Franz, Ma'am Ninita Umali, Ma'am Mel. Ganyan. Ang ginagawa nila. Kapag hindi nila gusto yung tao, puputaktihin nila. Kapag may narinig silang hindi maganda mula sa tao, babanata nila at aatakihin nila. Gamit ang utak nilang kapiranggot lang na nagamunggo. Diba? Oh, so yun po yun, mga kababayan. Kawawa naman. Yeah? Sana sa mga DDS, hindi mangyari yan sa mga anak ninyo. Diba? Sana hindi mangyari yan sa anak ninyo. Sa bagay, kung mangyari man yan sa anak ninyo, wala kayong dapat pagsisihan. Kasi bobo din naman ang magulang. Diba? Pag bobo ang magulang na DDS, kung ano man ang kahinatnan ng anak ng DDS, wala tayong pagsisisihan. Bakit? Kasi bobo nga naman. Walang mawawala sa kanila. Sunod, mga kababayan, speaking of DDS, ito po,